Amen. A blessed Lord's Day po sa bawat isa. And for this morning, our text will be coming from Romans chapter 6, verses 1 to 11. Tayo po ay magkakaroon muna ng break in our series in the book of Acts. And for now, we are going to take a look at Romans chapter 6, verses 1 to 11. And our focus here will be actually coming from verses 5 to 11. Pero basahin na po natin, simulan natin in verse 1. Ganito po ang sinasabi, "What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried, therefore, with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus." Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, tunay nga sa umagang ito ay ipakita mo sa amin, Panginoon, kung paanong ang mga nananampalataya sa iyo ay kaisa ng Panginoong Jesucristo maging sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At kung paanong, Panginoong, ang aming Panginoong Jesucristo ay makapangyarihang binuhay mula sa kamatayan, ay gayon din naman kami ay maaaring mamuhay, Panginoon, ng may kabanalan ngayon sa iyong harapan sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, Panginoon, mula sa Panginoong Jesucristo. Buksan mo sa amin ang iyong salita. Buksan mo ang aming mga isipan, maging ang aming mga puso sa pagtanggap ng katotohanan, at kami ay iyong samahan, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po, maraming mga ancient religions at mga gods ang may paniniwala ng paulit-ulit yung cycle ng death and rebirth daily. Isang example dyan is yung Egyptian god, yung Diyos ng araw, na ang pangalan ay si Ra, the sun god Ra, na sa kanilang paniniwala, every time na sumisikat ang araw, ay kasabay yung rebirth, yung muling kapanganakan at pagkabuhay nitong sun god na si Ra, and yung kanyang kapangyarihan ay nandun yung pinakang peak, yung pinakang malakas siya is yung sa tanghali. Pero over time, habang gumagabi, pagpatak ng gabi, siya ay mamamatay. And he would go back to the underworld. And throughout the night, is magkakaroon ng pakikipagbaka. He is going to have a battle with a chaos serpent na ang pangalan is si Apophis.
So nakasakay siya sa isang balsa or bangka and kailangan niyang tawirin yung underworld habang nakikipagbaka siya dito kay Apophis, yung chaos serpent. At napakahalaga na matalo niya ito sapagkat dito nakasalalay yung muling pagsikat ng araw. At kapag siya ay natalo dito, it has a very great implication, meaning disorder, yung cosmic universe ay magkakagulo because chaos serpent nga si Apophis, mawawala yung order at babalik sa simula ang lahat. So kumbaga parang nakasalalay ang bawat araw. And so imagine, which is why the worshippers of Ra ay gabi-gabi kailangan nilang manalangin at magritual para sa pagsikat ng araw. That's what they believe. So that's why they supplement prayers and rituals every night para suportahan itong si Ra sa kanyang pakikipagbaka every night. Ngunit ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo stands in radical contrast. Hindi kinakailangan ng Panginoong Jesucristo mamatay ng paulit-ulit. He died once for all. At hindi rin niya kailangang mabuhay rin ng paulit-ulit na parang it's a cycle. Nakita natin, why? Because He is never to die again. Which is why ang mga mananampalataya ay may kasiguraduhan dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. We are not worshipers. We are not like the worshipers of Ra na kailangang magpaulit-ulit na manalangin na sana'y mapagtagumpayan ang pakikipagbaka so that the next day, buti na lang sumikat ang araw. Buti nanalo si Ra. No, it's not like that. Christ's resurrection is the proof na siya ay tunay na nagtagumpay. And so, hindi ito isang pangyayari sa kasaysayan na nangyari na matagal na and something na parang walang koneksyon sa atin ngayon. Sapagkat nakita na natin kanina sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga mananampalataya ay nakipag-isa sa Kanya at ang ating buhay ngayon ay maaari nating ipamuhay ng mayroong kabanalan, kapangyarihan dahil sa katagumpayan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And so, our message this morning is this: believers are enabled to live today in the power of the risen Christ. Ang mga mananampalataya ay maaaring mabuhay ngayon sa kapangyarihan ng buhay na Kristo. We are enabled to live in the power of the risen Christ. And so in our text, nakita natin, itong aklat ng Roma, in chapter 6, bago tayo makarating dyan, ay nilinaw ni Pablo ang kalalagayan ng lahat ng tao. In chapter 1, mapahudyo, mapahentil, nilinaw niya na ang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan at kamatayan. But then nakita natin, as we read along, kung babasahin natin ito, makikita natin kung paanong ipinakita ni Pablo na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, tayo ay maaaring ituring na matuwid, to be justified. So ito yung ating status ngayon ay pwedeng mabago sa harapan ng Diyos. But from being justified and having peace with God, hanggang chapter 1 to chapter 5, pagdating natin dito sa chapter 6, so coming from justification, now Paul is transitioning to sanctification. Kung paanong nilinaw niya yung kalalagayan mo, eto ka ngayon, paano ka ngayon makakapamuhay. And dito, from chapter 6, makikita natin na maaari tayong makalakad ng may kabanalan
dahil sa ginawa ni Kristo. At gusto kong makita natin this morning how the resurrection of Christ can enable us to live in holiness. Paanong ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng kakayanan, kapangyarihan para sa isang mananampalataya na makalakad ng may kabanalan. Sapagkat ang Diyos na nagdeklara na ikaw makasalanan ay ngayon makatuwiran dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, siya rin ang Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ikaw ay kanyang ginagawang banal. He is sanctifying you, producing holiness in your lives. So, nakita natin dito na ito yung ipinapangaral ni Pablo, yung kayamanan ng biyaya. Kaso ang problema, dahil dito sa kayamanan ng biyaya na to, may mga nagsasabi na maaari tayong mamuhay ngayon ng malaya sa kasalanan dahil may biyaya naman. Hihingi ka lang naman pala ng kapatawaran, nandyan naman pala ang Panginoong Hesukristo at siya nagbayad na ng kasalanan, so pwede ka nang magkasala. Ang sabi ni Pablo dyan, ang sagot niya, by no means. Pinakita niya later on dito na tayo ay namatay na sa kasalanan. How can we who died to sin still live in it? Patay ka na sa kasalanan. Paano ka namatay sa kasalanan? And as we all know, ang sabi niya dyan, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Ang ginamit niya dito ay ang bautismo ng isang mananampalataya. You are united to His death. You are united to His resurrection. How? Ginamit ni Pablo ang larawan ng bautismo para ipaalala sa mga mananampalataya, sa mga bumabasa ng sulat niyang ito, that they are united with Christ, na sila ay kaisa na ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, ang isang mananampalataya is in perfect union. Siya ay nakikipag-isa kay Kristo, and because of that, sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo, it enables him na mamuhay ng may kabanalan. Kaya nga ang sabi dyan, verse 4, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too, tayo rin naman, might walk in newness of life. Newness of life. Anong klaseng pamumuhay ito? It is a transformed way of living. Isang bagong kaparaanan ng pamumuhay, mayroong kabanalan, at ito ay naging posible lamang para sa mga nanampalataya kay Kristo. And so, being united with Christ, being resurrected with Him, united in His resurrection, meron tong mga implication. The first, it brings change to our lives now. May pagbabago sa buhay natin ngayon. Also, God's goal in the gospel, ang layunin niya sa ebanghelyo, is so that ang mga mananampalataya, kagaya ng nabasa natin, will no longer be enslaved to sin. Hindi ka na magiging alipin ng kasalanan. And lastly, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, makikita natin, it infuses the lives of believers ng buhay ng Panginoong Hesukristo, both now and in the age to come. Kagaya ng nakita natin na kanina sa Bible class, there is a resurrection as well in the future. So we are going to take a look at this in two ways. First, tignan natin yung resurrection reality, and we are going to take a look at a renewed mindset. Resurrection reality, yung katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, how it affects us.
and also how it should change our minds, renewed mindset. And so tignan muna natin, the resurrection reality. Ang sabi ng verse 5, if we have been united with Him in a death like His, kung tayo ay naging kaisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. So kung paanong tayo ay naging kaisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ganun din tayo sa Kanyang muling pagkabuhay. Now, yes, Paul is talking about also yung future resurrection, muling pagkabuhay. But here's the thing, habang tinitignan natin itong pangako ng muling pagkabuhay sa hinaharap, yung benefits nito ay maaari nating maranasan ngayon. We are experiencing the benefits right now. Our old self, ang sabi dito, our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Ito po ang sabi sa verse 6. Ano yung old self? Yung dati nating pagkatao na tinutukoy. This is yung human nature. Sino tayo noon na hiwalay sa biyaya ng Diyos, apart from the regenerating grace of God. And so, kasamang namatay yung dating pagkatao natin, this old self, that the body of sin, yung person na controlled ng kasalanan, ito yung human nature natin na hiwalay from regenerating grace. So the old self died with Christ. For the purpose, na sabi dyan, is to render the body of sin as powerless. Mawalan ng kapangyarihan ng kasalanan sa atin. It might be brought to nothing. Naalala nyo, in Galatians 2:20, sinabi ni Pablo dito, for I have been crucified with Christ. So may pakikipag-isa si Pablo sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. And the purpose is, sabi niya, so that we would no longer be enslaved to sin. Enslaved to sin, alipin sa kasalanan. Alam niyo po, ang pagiging alipin, ito ay napakalinaw siguro sa isip ng mga bumabasa sa sulat ni Pablo at that time, because today, maaaring hindi tayo ganun ka-accustomed into slavery. Pero noong mga panahon na ito ay sinusulat ni Pablo, even the church at that time ay maaaring may mga member na slaves or mga freedmen from slavery, mga dating alipin na maaaring nakalaya. Because 20% of the Roman population nung time na yon is actually composed of slaves. Can you imagine that? Ganun kalaki yung mga population ng mga alipin. And when we say slaves, hindi sila yung parang may, sa panahon natin ngayon na mayroong yung mga empleyado may union, pwede sila magreklamo. No. The slaves, they have no rights. Even to their own bodies. Kahit sa sarili nilang mga katawan, they have no rights, wala silang properties. They were the properties of their masters. So, nung sinabi ni Pablo that they were once slaves of sin, pinapakita na ang master ng isang taong wala kay Kristo ay kasalanan. And ginamit niya tong imagery na ito para ipakita yung relationship ng isang tao sa kasalanan prior to conversion to Christ. Ibig sabihin, when we were enslaved to sin, ang kasalanan ang nagdidikta kung paano tayo mag-isip, what we do, and even what we desire. It is sin that is our master. Yun yung point ni Paul dito. Nasabi niya, the purpose of this,
na kung bakit ka nakipag-isa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo is so that you will not be enslaved to sin. Para hindi ka na maging alipin ng kasalanan. Sapagkat kung ikaw ay alipin ng kasalanan, ang kasalanan na magdidikta kung paano ka mag-isip, kung ano ang gagawin mo, o kung ano ang nanaisin mo. It is sin. But here, we see that Christ has overcome sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, which is why sabi niya na for one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. So, being united sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, therefore, you are set free both from the penalty and power of sin. Tatlong pilang ang kailangan natin tandaan dito. Kung saan tayo pinalaya sa kasalanan. The penalty of sin, the power or dominion of sin, and lastly, ating hinihintay sa muling pagdating ng Panginoon, yung presence na ng kasalanan ang totaling mawawala. So we are awaiting for that final consummation. But right now, we enjoy and we have the blessing of being set free from the penalty and the power of sin. And we are promised that we will live with Him. It follows na kung ikaw ay nakiisa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa pananampalataya, then you will also be united sa kanyang muling pagkabuhay. And anong klaseng buhay yung ating makikita dito? Sabi sa verse 9, we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. And to that kind of indestructible life, sa ganong klaseng buhay, na hindi na uli mamamatay ang Panginoong Jesucristo, dun ka nakikipag-isa. You are being united with His life, that power. You share that indestructible life. This is the life that Christ now possesses. And because we are in Him, yung reality na yon also defines your destiny. Ikaw at ako na kung sa ating pananampalataya kay Kristo will never ultimately be overcome by death. And so mayroong kasiguraduhan for our future resurrection. And the day is coming, isang malinaw dito, the day is coming that we will be raised once again to life, never to die again. Pero ito ay hindi lamang sa hinaharap. This is also a present reality. Na ang buhay na Kristo ay kumikilos sa ating mga buhay ngayon. The risen Christ is already at work in us. Hindi lamang ito isang bagay na hinihintay natin sa hinaharap, ito ay nararanasan na natin ngayon. It is a power we live by. Why? Because we are released. Tayo ay nakalaya sa kapangyarihan sa paghahari ng kasalanan. The resurrection of Christ does not only secure our life, it also transforms our relationship with sin. Ang sabi ni Pablo, ang kamatayan ay wala ng dominion sa Panginoong Jesucristo. Everything then that is tied to death, sin, condemnation, its enslaving power, yung pagiging nitong paghahari sa atin, lahat ng ito ay winasak na. And because we are in Christ, lahat ng totoo sa Kanya is also true of us. And so just as death no longer rules in Him, sin no longer rules in us. Wala na tayo under its dominion,
sin is no longer our master. And so, binabago nito yung ating understanding o pagkaunawa sa buhay ng isang mananampalataya. It changes how you think about Christianity. You are not fighting for freedom. Kapag ka ikaw ay nakikipagbaka sa kasalanan, hindi ka nakikipagbaka para ikaw ay makalaya sa kasalanan. Ang katotohanan, ikaw ay pinalaya na. You are not fighting for freedom, you are fighting from freedom. Alam niyo yung parang the war has already been finished. The battle is over. Decided na sinong nanalo. It's just yung mga parang natitirang mga opposing party. Ito na lang yung ating nilalabanan. Parang may mga maliliit na guerrilla faction pang natitira, and that's what we are trying to eradicate. Habang tayo ay nabubuhay sa buhay na ito, yes, we are battling with sin. Pero nakikipagbaka ka sa kasalanan mula sa katotohanan na ikaw ay nakalaya na at na ito ay napagtagumpayan mo na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. And so, ang panawagan para tayo ay mamuhay ng may kabanalan is a reality sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Hindi na tayo alipin trying to escape sin. We are freed men and women. And so, si Pablo, pinapakita niya dito yung contrast in verse 10. Ang sabi niya, for the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. The death he died, makikita natin dito versus the life he lives, yung resurrected life ng Panginoong Jesucristo, it is now oriented toward God. No longer in relation to sin, kagaya nung siya ay in his humiliation, nung siya ay nabubuhay pa dito, of course, he is here to carry the sin of his people. Pero nung siya ngayon ay muli nang nabuhay, it is now an uninterrupted fellowship, glory, and reign. And that is the kind of life that is devoted to the Father, to which we now share. So here's something to remember. The power of Christ's resurrection is both a future promise and a present power for the believer. Isa siyang pangako sa hinaharap at kapangyarihan na maaari nating maranasan ngayon. And so, as we apply this to ourselves, brothers and sisters, let us rejoice in the reality that sin no longer has dominion over us. Maaari tayong magalak sa katotohanan ito na hindi na tayo alipin ng kasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. This is a present reality para sa bawat isa sa atin. But we must understand kung ano yung tinuturo dito ni Pablo and what he does not teach. Take note, he is not teaching na ang isang mananampalataya ay hindi na magkakasala. Pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, the penalty of sin, its power and dominion, but we must not think that Paul is teaching na tayo ay hindi na magkakasala. Which is why in verse 12 and the following, makikita natin na nag-uutos si Pablo, let not sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey its passions. Makikita natin may utos pa rin si Pablo ng pakikipagbaka sa kasalanan. So, sin is still present. Nandyan pa rin ang presensya ng kasalanan. It remains, but its dominion is destroyed. Ang ibig sabihin nito para sa isang mananampalataya, hindi na kasalanan ang magdidikta
kung paano ka mag-isip, how you act, or even what you desire. Before Christ, tayo ay nagkakasala willingly, even gladly. Bakit? Sapagkat ang kasalanan, sin was our nature. Sin was our master. But now, something changed. May nabago nung tayo nanampalataya kay Kristo. Ang ating puso ay nabago. Our hearts were transformed. May bago tayong affections, bagong desires. And yung orientation before was towards sin, ngayon it is towards God. So, bagamat ang isang mananampalataya ay maaaring mahulog sa kasalanan, hindi siya mamumuhay sa kasalanan. Sin is no longer the pattern. That is the difference. Sin is no longer a pattern or a practice o direksyon ng buhay. Wala nang pag-ibig sa kasalanan. Rather, kapag ang isang mananampalataya ay nagkasala, there is grief. There is conviction. There is repentance. Ang kasalanan ay nagiging dahilan para ma-disrupt yung kapayapaan na mayroon sa isang mananampalataya. So, it is not sinless perfection, but a changed relationship with sin. May bagong relationship sa kasalanan. It is no longer loved. It is now hated. And so, dahil tayo ay namatay, nakita natin, kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, when Christ was raised to life, we are freed from sin. Alam niyo po, may isang lalaki na nagngangalang Benjamin Edward Schreiber, and so na-convict siya ng first-degree murder. This happened in Iowa. And so, ang kanyang sentensya was life in prison. Walang possibility ng parole. Now, noong 2015, nagkaroon siya ng sakit. Madalit salita, he collapsed. At doon sa hospital, nang sinugod siya, siya'y namatay. And then he was revived by the doctor 5 times using adrenaline. And na-revive siya. But later on, nag-appeal siya. Nagkaroon siya ng legal appeal. Kinlaim niya na dahil siya ay namatay, he died, tapos na yung kanyang sentensya, yung life in prison. Kasi technically, he died and na-revive na lang siya. So yun yung appeal. That's what his appeal is. Ang kaso, nireject yung appeal niya nung korte, stating na kung siya ay buhay, he must remain in prison, and if he was dead, irrelevant na itong bagay na ito. Now, of course, this was a strange legal argument, pero somehow may makikita tayo na parang reasoning dito, kasi ang sabi, this is just a temporary cessation, saglit lang nawala. No? But in the gospel, pagdating sa ebanghelyo, we have real freedom. Hindi ito grounded sa parang isang temporary medical event lang na nangyari kagaya nun. But in the death and resurrection of Christ, it was real. And yung union natin with Christ, truly, in a sense, nung tayo ay namatay kasama ni Kristo, kasama nang nawala yung parusang yun sa atin. Because we died. But now you were raised back to life in Christ. And so, that reality, yung sentensya sa atin, our sentence has been broken. It no longer applies to us. So, kung yung kanyang legal appeal ay na-reject, for us, it is approved in Christ because of our union with Him.
And so, paano ito dapat bumago sa ating kaisipan? How should this renew our mindset? So, let us take a look at that. Renewed mindset. Now, yung reality ng itong katotohanan na ito sa pakikipag-isa kay Kristo, it becomes effective the moment na ang isang tao ay manampalataya, pero yung manifestation nito sa buhay ng isang tao ay progressive. Hindi agad-agad natin makikita because it also depends kung paanong marirealize ng isang mananampalataya yung identity niya kay Kristo. This is why, after i-explain ni Pablo ang katatayuan ng isang mananampalataya sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo, after the teaching, after the doctrines, nagturo siya, nag-instruct siya, paano ngayon tutugon? How to respond to that truth. Ito yung imperative, yung commandment, yung duty. Ang sabi po, verse 11, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So you also must consider. Consider, the Greek word here is logizomai. Dito natin somehow makikita yung, dito kinuha yung word na logic. Logizomai. It's in the mind. To recon, or to count, or i-regard mo yung isang bagay na totoo, something to be true. It's recognizing kung ano yung totoo because of your union with Christ. Nakikita ba natin yun? Consider, kailangan natin itong tignan bilang katotohanan. Ito yung utos ni Pablo. After understanding these things, ikaw rin, i-consider mo na ang sarili mo, ilagay mo yung mindset mo. Ito yung sinasabi ni Pablo, consider yourselves dead to sin. You have to see that as a reality and alive to God in Christ Jesus. This is how we should respond with this mindset. Ano tong klaseng, ano tong mindset na to? This act of faith thinking. Kapag tinutokso tayo ng kasalanan, how does this mindset respond? So when sin tempts us, this mindset responds this way. Sin is no longer my master. Namatay na akong kasama ni Kristo. Or kapag mayroong guilt sa ating mga puso, kapag hindi tayo pinapatahimik ng ating konsensya ng budhi, or when the devil guilts, yung binubuhusan tayo ng guilt, aalalahanin natin, my old self was crucified with Christ. Or when we try to live for God, pero pakiramdam natin, it's unnatural, alam natin that it is something that we are not used to, kailangan natin ipaalala sa sarili natin, I am alive to God. And this is my new reality. It is a way of thinking na inilalagay natin yung identity natin dito sa katotohanan na ito, not just in a feeling. Minsan nakadepende tayo sa ating nararamdaman. Hindi ko kasi ma-feel that God has forgiven me. Well, hindi mo rin naman, masasabi mo ba na nakabase sa pakiramdam mo ang katotohanan na si Kristo ay namatay sa krus? No. It is history. That is objective reality. So in the same way, this reality is not based on our feelings. And so from truth, nakita natin, dinadala tayo ni Pablo mula sa katotohanan patungo sa ating kaisipan, and ang kaisipan na ito ay dapat magdudulot sa pamumuhay. Truth, mindset, living. Truth, mindset, living.
So yung mga katotohanan na ating tinatanggap, we need to see that as true. And so here we see that being risen with Christ, it enables us na makapamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. So the resurrection of Christ empowers us today to live in holiness. So as an application, brothers and sisters, kailangan natin ngang i-consider, to realize that our identity is united in the risen Christ. Tayo ay kaisa ng buhay na Kristo. At madalas, we often fail to live in this truth. Hindi natin na ipamumuhay ang katotohanan na ito, sapagkat nagiging tagumpay ang kaaway in making us doubt. Magduda tayo sa identity natin kay Kristo dahil we fail to consider this reality. So parang namumuhay ulit tayo bilang alipin. Well, if you think about it, imagine this. Isang alipin na buong buhay niya, siya ay namuhay bilang alipin, and then one day, biglang may nagbayad ng kanyang, o bumili ng kanyang kalayaan. All of a sudden, his life changed. So kinabukasan, the very next day, he is now a freed man. Pero ang tanong doon, tingin niyo ba yung mindset ng alipin na ito is now the mindset of a freed man right away? Maaaring pagbigla niyang narinig yung boses ng dati niyang amo, pwede siyang biglang nandun pa rin yung takot. Lalo na kung yung amo niya ay malupit. So that kind of mindset might mag-kick in ulit yung fear dun sa kanyang old master. But he needs to remember, teka, malaya na nga pala ako. I am no longer bound to this master. And so, kailangan natin makita, and this is why it's important, kaya sabi ni Pablo, consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ. That is no longer your reality. Ikaw ay muling binuhay kasama ni Kristo. Ngunit mga kapatid, ang katotohanan na ito ay hindi maaaring ma-apply sa iyo or maging totoo sa iyo kung ikaw ay hindi pa kaisa ni Kristo sa pananampalataya. Kailangan mong lumapit sa Kanya sa pananampalataya, acknowledge na wala kang kahit anong kayang gawin upang ikaw ay makatindig sa iyong sariling katwiran sa harapan ng Diyos. Ngunit sa Kanyang biyaya lamang, dito mo matatanggap ang kaligtasan na Kanyang iniaalok, ang maging kaisa ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at maranasan ng kapangyarihan na ito na makapamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. You need to die to sin. And that can only happen if you are united with Christ by faith. But for us believers, we have the power to live. If only we have that kind of mindset na sinasasabi sa atin dito. To consider ourselves dead to sin. Alam niyo po, mapapansin niyo yung mga trained na elepante, nagamit ko na itong illustration na to before, but I want to use it again. Na yung mga trained na elepante, ang lalaki nila, pero nilalagyan lang sila ng tali, tas pwedeng yung dulo nun is isang kahoy lang, tas igaganon sa lupa, hindi na sila makaalis. You know why? Dahil mula pagkabata nila, yung kanilang mga binti ay tatalian ng tanikala at ilalagay ito sa isang malaking puno na kahit magwala yung elepanteng yun, hanggang masugatan ng kanyang mga paa, hindi siya makakawala. And so, over time, matututunan ng elepante, the struggle, walang kwentang mag-struggle. Basta nakalagay yung may nakatali sa paa niya, hindi na siya makakaalis. Pero over time, lumalaki yung elepante.
It grows in size. It grows in strength. Pero yung mindset niya is still the same. And so when he is old, tatalian lang ulit ang kanyang paa. And the moment na maramdaman niya yung tali na yon, kahit saan pa yan nakasabit, it will no longer struggle. Because iniisip niya, hindi ko kaya. Hindi ako makakawala dito. And so, they were trained that way hanggang paglaki nila. Well, in reality, kung sila yung maglalakad, kaya nilang tanggalin yun. But no, it's because of their mindset. In the same way, maraming mga mananampalataya ang kagaya ng isang elepanteng iniisip na siya'y nakatali ng tanikala. But in Christ, we have been set free in the power of sin. This is why Paul says, after niyang ituro ang mga katotohanan na ito, realize that you are united with Christ in His death and resurrection, then consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. We are living in the power of the risen Christ. And so, buhay tayo in God, in Christ. And so, ito ipamuhay natin to live in the power of the risen Christ. Hindi para i-attain natin ang katagumpayan. Not to attain freedom. No, you are already freed from sin. It is already yours. Live in that truth. Ipamuhay mo ang katotohanan na ito na nasa iyo sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Father, we ask of you, O Lord, to help us by your grace na makita ang mga katotohanan ito sa aming buhay. That we are united in Christ's death and in the power of His resurrection. Maaari naming ipamuhay, Panginoon, ang buhay na ito ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng kapangyarihan na mayroon sa Panginoong Jesus na ginamit mo, O Diyos, sa kanyang muling pagkabuhay. Help us to walk, O God, in this power, in this truth. And may we live out, O Lord, this power of resurrection sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Tunay nga, pagpalain mo ito at pagbungahin, Panginoon, sa bawat isa na nakapakinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.